Hello mga katropa, for today's vlog, nandito nga tayo sa Pier 4 sa To Go. Ayun at malaking trabaho ng port na to at yun, papasok na tayo at ipapatimbang natin. Dito pala yung timbangan ng luggage, ayan. Chichik muna nila bago nila ipasok sa x-ray machine. At dito ka na rin magbabayad kung magkano ang bayad. Depende na rin sa bigat at dami ng yung mga luggage, ayan. Dito na ipapasok sa kondiyon, sa x-ray machine, ang luggage, tapos abangan mo na lang dyan sa harap. At ayun, may mga nakalagay dyan na paalala. At iwan mo na yung luggage mo, lagyan na nila yan ng tag number at papasok ka na sa terminal at magbabayad ka ng terminal fee na worth 105, ayan. Meron din mga ATM machine dito kung halimbawa wala kang dalang cash. Kaya mas pinadali na, pwede ka na mag-withdraw dyan. At yun yan, nagsidatingan ng mga pasahero, marami na. Yan, pinong natatama dyan. At pagpasok mo ay chichik na rin sa x-ray machine ng iyong mga personal na gamit. And then, i-presking ka. Then, after nyan, proceed ka na doon sa reception para i-double check ang ticket mo. And then, after that, meron mag-assist sa'yo para makapasok ka na doon sa waiting area. At yun nga, ayan, may mga guidelines dyan na magtuturo sa'yo. So, dito na yung papasok. Papunta sa waiting area, ayan, nandyan na yung barko. Eh, kung may inyong matatanaw, meron pang ipipintura ng mga crew. St. Francis Xavier pala yan, yung barko na yan. Ayun na, at boarding time namin is around 11. At sa ngayon, ayan, papasok na kami. At maabanga lang ang pila. At double check ng K9 dog ang mga gamit ulit. Bago ka tuluyang makaakyat doon, ayan, pinatabi mo na yung mga gamit. At mayroong K9, napakalaki, ayan mo. Pagkasunod niyan, didiretso ka na doon sa ladder. Kasama po nga pala ang aking asawa, ang matay. Papunta na kami sa ladder or gangway na tinatawag. At para umakyat na doon sa itaas at ina-priority pala nila yung mga senior citizen at saka mga ata. Kaya napakalaking barko pala ito. At yun nga sisimulan ng pakyatin ulit yung ibang mga parts. Ayan, ganito ang itsura ng barko, napakalaki, wow. Ayan, at excited na tayo makaakyat. At sa mga oras na ito, maraming mga pasahero na umakyat na rin. Ayan, nandito na tayo sa loob. Finally, ang ganda na tayo ng mga lapi. Ayan, meron mag-assist sa'yo para i-guide ka kung saan yung iyong cabin. Yan, tuloy-tuloy lang tayo dyan. Ayan, didiretso. Ito mapalangga nilang Island Vista. Wow, hanggang bongga. Napakalaki. Ayun siya, wifi ko. At ayun, tingin-tingin na muna para maabisado natin yung lugar. Ayan, diretso kami papunta sa aming tulugan. Maganda ang serbisyo ng To Go at mayroong mga crew talaga na naka-assign sa bawat kanto para i-guide kanila. Dito na tayo sa labas. Ayan. Dito kami pala sa likod na area sa gawing kaliwa o port side. So bababa pa tayo dyan sa hagdan. Kainan na, it's time for dinner para magpila. Ayan, at oras na yan para pumila at apunan. Maraming tao, maraming mga pasahero na nakaakyat. So yun nga guys, at tapos na akong kumain. Nag-ikot-ikot muna ako sa labas para makapag-relax. Ang terminal lang To Go ay matatagpuan sa Pier 4, North Harbor. Yan, kung inyong matatanaw. So ganito lang ganap ngayon at tumandar na ang barko. May hudyat na para umalis. Maganda rito sa upper deck at maliwalas ang hangin. Ayan nga at picture tayo dyan. Ayan, dumating na ang tagbot para itulak ang barko at papaalis na kami sa North Harbor. Malaki na talaga guys ang pinagbago ng pier unlike before. Ayan, napaka-organized at feel safe ka na talaga. At kung yung matatanaw ang dagat, malinis na rin.
Dito tayo ngayon sa taas at nagpapahangin pa rin habang papalis ang barko. Ay sinamantala na rin natin na makapag ikot-ikot. Nakakamiss nga lang sumakay ng barko mga katropa at talagang mag-i-enjoy ka habang nagsisightseeing. Ayan, nagtataasan ng mga building. At andito na rin kami sa Pier 16. Ayan, papalayo na kami. Ayan yung barko na malaki na yan, hindi na yan gumagana. At nakadock na lang yan dyan. Ayan, tinubuan na ng mga puno ng kahoy. Ayan, at nakatagilid siya. So, ayun guys, andito pa rin tayo sa taas. At nakakamiss din yung Maynila at babalik tayo ng probinsya. So habang nag-iikot tayo ay pinagsamantala natin ng pagkakataon na makapagpahangin sa itaas at mapapag-aliw-aliw. Ayan. Ang biyahe nga pala namin ay Manila via Bacolod, and then after Bacolod, Iloilo, and the last one is Cagayan. So sa Cagayan tayo bababa. Ang biyahe abutin ng 3 days and 2 nights. Ayun guys, at nagkatawon na mura yung pamasahe. So nakabil tayo ng promo. Basta as early lang tayo magpa-book. Kasi kung kukuha kayo ng ticket na rush, so medyo mahal. Ayan. Kung babiyahe nga pala kayo na hindi naman kayo madali, mas maganda na magbarko kayo kasi makapag-relax ka habang nasa dagat, makapag-sightseeing, ika nga. At ma-enjoy mo from time to time ang mga dinadaanan na lugar, mga nagaganda ang mga isla ng Pilipinas. At safe naman bumiyahe sa barko dahil napakalaki ito. At mayroong mga security escort, mga si Marshall ika nga, combined forces ng Coast Guard at saka Philippine National Police. So talagang feel safe ka pag sumakay ng To Go Travel. Ayun guys, at marami rin silang destinasyon sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Depende sa biyahe ng barko. Ayan. Kung inyong matatanaw pala yan, yung mga tower queen na yan. Yung mga barko na nakadaong sa pantalan. Mayroon din chapel dito sa loob ng barko kung halimbawa gusto mo mag-pray. Ayan. At ito lang ang kanilang mga display dito na mga paninda. At aakyat tayo doon sa gawing itaas. Ang ganda, napakaaliwalas ng paligid. Ayan kung inyo makikita. So ikot-ikot tayo dyan habang naghahanap tayo ng makain. Mayroong charging station din sila. Kung gusto mo mag-charge, 5 piso po yung token. Ayan, St. Francis Xavier ang pangalan ng barko. Ay, kasalukuyan tayong mag-iikot dyan. Ganito pala yung itsura ng kanilang labi dun sa gawing ibaba. Talagang pang-class, parang nasa loob ka ng hotel. Ayan, kung gusto mo mag-snacks at nagugutom ka, mayroon din silang mga grocery store dyan sa loob. Yan, napakalaki ng logo ng To Go. Ayan, bababa na tayo dyan guys at ikutin pa natin yung loob ng barko. Ayan, napakalawak nito. Ang ganda. At parang nasa loob ka lang ng hotel. Ayun. Andito yung kanilang front desk kung halimbawa kailangan mo ng assistance or may gusto kong itanong at mayroong nag-aantay na front officer para i-assist kanila kung ano yung kailangan. Ito yung mga nasa first class or tourist class cabin. Yan.
Ito yung kanilang mini mart o grocery store kung gusto mong bumili ng mga snacks. Ayan, meron din na naka-assign na doktor sa clinic kung masama ang iyong pakiramdam. Dito tayo ngayon sa roof deck at ang mga pasero ay kanya-kanyang pisto. Ayan, at magpapakuha ng picture. Napakaganda ng roof deck nila at malinis. Yun, sabayan pa ng maliwalas na panahon. Yan pala ang bridge na tinatawag or yung master station. Ayan. Ayan at kami babiyahin na papunta ng Visayas. So far maganda naman ang panahon at kung yung makikita, smooth lang ang ating biyahe habang ini-enjoy ang kapaligiran. Ayan guys. Ang ganda ng panahon ngayon. Talagang baka pag liwaliw ka sa paligid, may mga bata na naglalaro din. Ayan at malapit na tayo sa Visayas. Habang ini-enjoy ang alon. Ayan. Siguro ang takbo nito nasa 18 knots. Mabilis na rin yun. Ayan yung mga isla. Ayan. Linis ng dagat. At mayroon din ako nakita mga sumasabay na dolphins. Ayan at gabi na magandang panahon. Ayan si wifey habang kumakaway at nagpapapicture para sa ating remembrance habang bumabiyahe tayo. Good morning mga katropa at ang ganda na salubong ng sikat ng araw sa atin sa unang araw ng ating biyahe habang tayo ay humihigop ng masarap na kape. Ayan. Masarap din ang ating almusal. Habang ninanamnam natin ang ganda ng talikasan. Finally, andito na tayo ngayon dadawang sa Port of Bacolod. Ayan. Napakalaki rin pala ng pantalan ng Bacolod. Guys. Ayan. At almado lang ang tubig. Ayan. Sa mga taga Bacolod, mga Ilonggo, shout out dyan. Ayan, mga malalambing yung mga Ilonggo dyan. Malaki rin ang pinagbago ng pier ng Bacolod. Di tulad dati. At napaka-organized din ng pantalan. At matatanaw mo na rin ang mga naglalakihang building malapit sa pantalan or sa syudad nila. Ayan. At yun nga at napaagang dating namin dito sa pier ng Bacolod. Ayan, kung yung matatanaw, ayan ang kanilang terminal. Sa mga oras na ito ay kami papaalis na sa Port of Bacolod. Next destination is Port of Iloilo. So mga almost 2 hours siguro ang biyahe natin. Meron din tayo nakikita ang mga bumabiyahing roll-on, roll-off or Ruro Diesel. Ang siyudad ng Bacolod ay nakilala rin dahil sa kanilang Mascara Festival. Ayan. Yun yung natatanaw yan ang Ocean Jet na Manila. Ayan ay bumabiyahing Bacolod, Iloilo, and other parts of Negros Oriental and Occidental. Mabilis na diesel din yan. Yan ang kanilang mascot. Habang tayo ay nag-iikot, ayan, sinamantala na rin natin pagkakataon para magpa-picture at ini-enjoy. Ayan, kinukuha natin ng magandang view habang tayo ay nag-iikot sa itaas. Ayan, pagpasensyahan nyo na ang aking background. Relax din pag may time at nandito tayo sa kanilang Island Vista. Ayan, kung yung nakikita, si mascot ng Pugo at habang kumakanta yung isa sa pasahero, yun at namnamin natin yung pagkakataon
Finally, at dumating na rin tayo sa Port of Iloilo. Ayan, welcome sa mga taga Iloilo. Shout out sa inyo dyan, sa ating mga kababayan na mga Ilonggos. Ayan, ang Iloilo ay nakilala rin dahil sa kanilang Dinagyang Festival. At matatagpuan din sa likuran bahagi ng Iloilo Port ang Provincial Police Office ng ating PNP. Ayan. At yung isla na yan, makikita ang Guimaras Island kung saan mayroong napakalaking cruise na nakatayo sa tuktok. Yan naman ay ang Supercat. Finally, at dumating na rin tayo sa Port of Cagayan. Ayan guys, nandito na tayo sa Cagayan de Oro City. At papalapit na tayo sa terminal. Ito na yung last destination natin at tayo ibababa na dito. Maraming salamat sa pagsama sa aking paglalakbay. Hanggang sa muli. Bye-bye!